Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na binigay sa atin ng Panginoon. At kumusta po ang bawat isa? At sabi nga po dun sa kanta na ating pong lagi napapakinggan na kagay-ganda ng umaga kapag si Jesus po ang ating inuna. At ako po si Brother Robert mula po sa DFC Maranlig sa pangunguna po ng aming Pastor Alex Riquentel. Dito po sa District ng Marinduque, District 2, sa pangunguna po ni Ma'am Baby. At muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, tayo po ay saglit na manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat Lord sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin, Panginoong Diyos. At tunay na kayo dakila, tapat sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, Lord, sa pagkakataong ito ay patuloy niyo po kaming samahan at gabayan, Panginoon, turuan ng inyong mga salita. Panginoon, samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang lubos po naming maunawaan ang inyong mga salita. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang ating pong pag-aaralan natin ngayong umaga ay mula sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 7. Corinthians chapter 13 verse 1 to 7. At ang sabi po dito, kung babasahin po natin, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay makapagpahayag ng salita kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat makakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. So ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol sa pag-ibig. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon ay kung papansinin po natin at marami po nagsasabi at lagi nating naririnig na ang panahon ngayon ay pasama ng pasama at napaka gulo na po ng mundo. Kung manunod po tayo ng mga balita, maraniwang maririnig natin is awayan sa bansa sa bansa. At kung dito naman sa Pilipinas ay puro away politika na lang yung makikita natin sa mga news. At maging sa tahanan ay nagiging magulo dahil kulang sa pag-ibig na mula sa Panginoon. O maging kahit po sa iglesia, minsan nagkakaroon ng bangayan o ng kaguluhan dahil kulang sa pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit alam niyo po kahit nga sa lahat ng tao ay minsan ay nakakaranas ng parang kulang sa pag-ibig. So gaano po ba kaimportante ang pag-ibig sa isang tao? Ito po ba ay para lang sa masasama na kaya sila ay masama dahil kulang sa pag-ibig? Siyempre, una ay sa Diyos at pangalawa ay sa kanilang kapwa. O kasama din dito ba yung gumagawa ng mabuti pero walang pag-ibig? Ang sabi po sa 1 Corinthians sa 13:13, samantala mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So makikita natin dito na napaka-importante po talaga ng pag-ibig. At doon sa tatlong nabanggit,
Sa pananampalataya, pag-asa ng pinaka-dakila sa lahat ay ang pag-ibig. So makikita natin na napaka-importante po sa isang tao na mayroong pag-ibig. So dalawang bagay lang po yung pag-aaralan natin ngayong umaga, ang resulta ng walang pag-ibig. Una, resulta ng walang pag-ibig, at ang pangalawa, resulta ng mayroong pag-ibig. So, unahin po natin ang resulta ng walang pag-ibig. So, balikan po natin ang verse 1. Ang sabi po doon, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao, ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pumpyang na maingay. So, makikita po natin na kahit gaano man tayo kagaling magsalita dito sa mundong ito, kahit mabulaklak yung ating pananalita, puro positive o puro mabubuti, puro magaganda yung sinasabi natin, pero kung wala tayong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Sabi pa dito, kahit makapagsalita man ako ng wika ng mga anghel, kahit iba't ibang wika pa po yung masabi natin, o kahit iba't ibang wika yung naiintindihan natin, kung wala daw po tayong pag-ibig, tayo ay inalintulad sa isang pumpyang o kampana na maingay. Ibig sabihin, maingay lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit gaano man tayo kagaling magsalita, magmumukha lang tayong maingay sa harapan ng Diyos kung wala po tayong pag-ibig sa ating buhay. Ano pa po ang sinabi sa verse 2? Kung ako man ay mayabang, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat makakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So kung tayo man daw po ay magaling mangaral sa salita ng Diyos, wala itong kabuluhan. Kung wala mang pag-ibig sa buhay po natin, wala itong kabuluhan. Kung nasa atin man daw po yung kaalaman, kung tayo man ay matalino sa mundong ito, o maging matalino sa salita ng Diyos, pero kung ang pag-ibig ay hindi nananahan sa buhay po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, dito po sa binasa natin, kung wala tayong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Ang sabi ng marami, ang magaling daw magturo ay yung magaling din makinig. Tama naman po. Pero ang higit sa lahat, para tayo maging effective na tagapagturo o tagapagpahayag ng salita ng Diyos, para tayo maging effective, ay kinakailangan dapat na makita sa buhay natin yung love, yung pag-ibig. Kaya, kung may gusto tayong share ng salita ng Diyos, at hindi natin alam kung paano tayo mag-i-start na bahaginan siya ng salita ng Diyos, ang una po natin gawin ay ang ibigin po siya. Yun po ang unang gawin natin, pag-pray at ipakita yung pag-ibig na mula sa Panginoon. Baka share tayo sa isang tao, tapos may mga tinatago pala tayong galit or inggit, sama ng loob, na napipilitan ka lang sharean o magbahayag dahil utos ni pastor, dahil kailangan, dahil sa kagustuhan lang din natin. So kung yan daw po yung mga dahilan, lahat daw po ng ginagawa natin ay walang kabuluhan. Hindi po yan counted sa Panginoon kung wala pong pag-ibig. Minsan sasabihin natin na ito ang sasabihin ko, ito ang tama. Ito ang pinapasabi ng Panginoon, walang kabuluhan. O ito ang pinasabi ng Panginoon, makinig kayo. Ito ang tama, ito yung dapat natin gawin. Pero kung sinasabi mo yan ng walang pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan. Baka sa halip na makabuti, baka lalo pa itong makasama. Kaya napaka-importante po na sa lahat ng sasabihin natin, dapat may kasama itong pag-ibig. Dahil kung hindi po, wala itong kabuluhan. Amen? So, kinakailangan ang pundasyon dapat lagi ng ating gagawin ay ang pag-ibig na mula sa Panginoon. Ano pa po ang sinasabi sa verse 2? At lahat ng pananampalataya at anuman pananampalataya at anumpat
makapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So nakita natin dito na mas higit ang pag-ibig kesa sa pananampalataya. Dito po ang sabi in 1 Corinthians 13:13, di ba ang sabi doon kanina, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. So kahit gaano man kalaki ang ating pananampalataya, ito po ay walang kabuluhan kung wala pong pag-ibig. So ang liit-liit na nga ng pananampalataya natin, tapos wala pa tayong pag-ibig. So ano nang mangyayari sa atin yan? Kaya napakahalaga po na ang pundasyon lahat ng ginagawa natin ay yung pag-ibig. Yung mapalipat mo nga lang yung bundok is napakamatinding pananampalataya na yung kailangan natin. Kung wala daw tayong pag-ibig is wala itong kabuluhan. Tayo pa po kaya na nagsisikap. So gaano kalaki yung pananampalataya natin sa Panginoon? Tapos walang pag-ibig, sana po tayo pupulutin ito. Ang naririnig lagi natin ay magkaroon tayo ng malaking pananampalataya, manampalataya tayo. Pero ang sabi dito sa 1 Corinthians, walang silbi yung pananampalataya natin kung walang pag-ibig. So napakahalaga po, napakasabi nga doon na mas dakila ang pag-ibig. So yun din po yung naisin natin. Minsan siguro puro nananampalataya tayo, pero yung puso natin, yung pag-ibig natin ay wala. Ang sabi doon, wala po itong kabuluhan. Ang sabi pa po sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong mapapala. Sabi doon, ipamigay ang lahat ng ari-arian. Ibig sabihin po sa mga pagtulong po natin, kailangan pala meron siyang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kaya kapag tumutulong tayo or kapag nagbibigay tayo, dapat may kasamang pag-ibig. Kahit sa pagbibigay natin sa church in our tithes, tandaan po natin sa mga taga-Korinto po ito sinabi. Kahit sa pagbibigay natin ng tithes and offering, kung nagbibigay lang tayo dahil napipilitan, dahil ito ay utos, dahil kailangan, o iba man yung motive natin, kung nagbibigay tayo ng walang pagmamali, ibigay mo man lahat ng kayamanan, sabi doon, ipamigay man lahat ng ari-arian. Kung yan ay walang kasamang pag-ibig, ang sabi sa verse na binasa natin, wala po tayong mapapala. Ang sabi dito sa verse, ialay man daw yung kanyang sarili. So, magsakripisyo man tayo, ibigay man natin yung buong buhay natin. Pero sa lahat ng ginagawa natin is wala pong pag-ibig na nagmumula sa Diyos, wala po itong kabuluhan. Lalo na po sa mga ministry natin, kung ang ginagawa lang, kahit anong sakripisyo natin sa ministry natin, ibigay na natin yung buong sarili natin, halos tumira na tayo sa church. Pero kung wala itong pag-ibig, ang sabi doon, wala itong kabuluhan. Wala tayong mapapala. Ibig sabihin, hindi po yun counted sa Panginoon. Ang sabi nga po ng iba, parang sumusuntok lang daw tayo sa hangin. Halimbawa po, may isang tao na sa isang kumpanya na nagtatrabaho sa isang kumpanya at ginagawa niya yung pinaka-the best niya, maging tapat siya sa kanyang ginagawa. Maaga siyang pumapasok, tapos siya na yung pinakahuling pumapasok na talagang ibinigay niya yung kanyang buhay sa pagtatrabaho. Pero pagdating ng sweldo is wala pong nakuha. Bakit? Kasi hindi pala siya empleyado dun sa lugar na yun. Wala siya sa payroll. 'Di ba? Sayang yung kanyang effort, sayang yung sakripisyo. Ganon din po tayo. Sa lahat ng ginagawa nating sakripisyo, magaganda nating ginagawa, naging mabait tayo sa iba, binigay na natin yung buhay natin, lahat ng kayamanan natin, itinulong na natin. Sabi doon, pero kung walang pag-ibig, ang sabi dito, wala itong kabuluhan at wala tayong mapapala. Ibig sabihin, hindi po counted sa Panginoon. Lalo't higit yung ginagawa natin na para sa Panginoon, sa ministry po natin, sa pagtulong natin sa ating mga kapwa, sa pananalita po natin. Lahat ng yan ay ginagawa ba natin ng mayroong pong pag-ibig? Dahil kung hindi yan counted sa paningin ng Panginoon.
Para lang daw po tayong pumpyang na maingay, walang kabuluhan at wala pong tayong mapapala. At may tanong po ako, alin ang mas mabuti? Yung mayaman na tumutulong dahil sa mayaman siya? O ang mahirap na tumutulong na kahit siya ay tumutulong siya at nagsasakripisyo sa kanyang pagtulong? Siguro kung sasagutin po natin yan, maaaring sagot natin is yung mahirap na tumutulong. Tama po ba? Pero dito po sa binasa natin, ang gumagawa ng may pag-ibig, yun ang counted sa Panginoon. Yun ang mas mabuti sa Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin sa puso po natin, sa motibo ng puso natin, sa pagtulong natin sa ating kapwa, at sa pananalita, lahat ng yan ay ginagawa ba natin ng may pag-ibig. Ang pangalawang point po natin ay ang resulta ng pag-ibig. So ano ba yung resulta ng pag-ibig? Napag-aralan natin yung unang point na ano ba ang resulta kung wala pong pag-ibig. Ibig sabihin, kung walang pag-ibig, ang sabi po doon ay walang kabuluhan. Wala tayong mapapala. Ano naman ang resulta ng merong pag-ibig? Makikita po natin dito sa verse 4 hanggang 7. Kung tatanungin po tayo, meron ba tayong pag-ibig? Amen? So, sa mga meron ba tayong pag-ibig? So, kung meron po tayong pag-ibig, dapat itong mga ito ay meron tayo sa ating mga buhay. Ito yung magiging bunga na nakikita sa buhay po natin. Ang sabi po sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So, ibig sabihin yung pagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ito yung katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, sa dami ng ating kasalanan, in-erase niya na lahat yun. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa atin, na hindi niya isinumbat yung mga kasalanan po natin. So in verse 6 po, hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen? So hindi na po natin to iisa-isahin. Alam na po natin kung ano ba yung anong tong mga to. Anong tong resulta na kung tayo po ay kung may pag-ibig po tayo sa ating mga sarili. Alam nyo, ito yung summary ng pagmamahal sa atin ng Diyos nung siya ay ipinako sa krus. Lahat ng yun nasa Panginoon nung napako po ang ating Panginoong Hesus dahil sa pag-ibig niya po sa atin. Minsan sasabihin natin, nagawa ko na lahat naging mabait na ako sa Kanya, pinakitaan ko na ng maganda, pero bakit wala pa din? Hindi pa rin siya nagbabago. Hayaan ko na lang siya. Pero tandaan po natin dito sa binasa natin na ang pag-ibig daw po ay matyaga, nagtitiyaga hanggang wakas. So kung sa minamahal natin ngayon ay gusto na nating sumuko, ang sabi doon, nagtitiyaga hanggang wakas. Amen? Ang pag-ibig ay matyaga. Alam niyo po, napakahalaga ng pag-ibig sa isang tao. At so, ang sabi nga doon sa isang kanta na ang pag-ibig ang susi ng lahat. Alam naman po natin na ang Panginoong Hesus ang unang umibig po sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan natin. At dahil doon sa kanyang pagmamahal. Kaya kung may hindi tayo maayos na relasyon tayo sa iba, kung meron tayong hindi maayos na relasyon sa iba, iisa lang ang susi diyan, ang pag-ibig. Ipakita natin kung ano talaga ang tunay na meaning po ng pag-ibig. Alam niyo po, hindi lang ito basta feeling. Hindi lang ito tungkol sa nararamdaman. Itong binasa po natin, itong pinag-aaralan natin, hindi lang about sa nararamdaman, kundi it's about attitude. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18. Sabi po dito, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang,
ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Lipintin po natin, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kaya kung natatanong po natin, so paano ba malalaman na meron akong pag-ibig? Simple lang po kung paano po natin itrato ang ating itrato o pakisamahan ng ibang tao, yung ating kapwa. So, sabi nga po, ang pag-ibig ay hindi lang sa nguso, hindi nasa puso at nasa gawa po. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 32, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang nagmamahal sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang nagmamahal sa kanila. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang taong mabuti sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Ginagawa rin yan ng mga makasalanan. So, bilang sa pagtatapos po, nakita po natin yung kahalagahan ng pag-ibig sa ating buhay. Una, pinag-aralan po natin ang resulta ng walang pag-ibig. Na kahit anong galing natin, lalo na sa pagsasalita, kahit na tayo na ang pinakamatalino o kahit na tayo na yung pinaka magaling magsalita o kahit sabihin natin napakabanal na natin, yung nakikita sa buhay natin, kahit tayo na yung may pinakamalaking pananampalataya at sacrifice na natin ang ating sarili, ginawa na natin ang lahat, pero kung wala tayong pag-ibig, para lamang tayong pumpyang sa harapan ng Diyos na maingay at walang kabuluhan, at higit sa lahat, wala po tayong mapapala. At ang pangalawa po nating pinag-aralan, resulta ng pag-ibig, dapat yung mga attitude na nabanggit sa verse 4 ay nakikita sa ating buhay. At kung wala pa tayo, lumapit lang po tayo sa Panginoon dahil siya mismo ang source. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? So, isa sa magandang illustration dito ay sa Mateo chapter 5 verse 24. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 24, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik at maghandog sa Diyos. So, ayaw ng Diyos na masayang yung handog po natin. Kasi hindi counted yun kung may kasamaan pa tayo ng loob sa iba. Yung mga paggawa natin sa ministry natin sa church, ayaw ng Diyos na masayang lahat ng ito. Yung mga ginagawa nating mabuti sa ating mga kapwa, ayaw ng Diyos na masayang ito. Ang nais ng Lord, gumawa tayo sa kanyang ubasan ng may pag-ibig. At yun ang makikita ng Diyos. Yun yung counted sa Lord. So, ano po ang nagahari sa buhay natin? Love po ba? O not love? O yung galit, puot? Sinabi po ng Apostol Pablo dito sa kanyang sulat, na kung anuman yung spiritual gift mo, anuman yung meron ka na ginagawa mo, kung wala ka namang pag-ibig, it is nothing. Wala pong kabuluhan. Kung si Kristo ay hindi nakikita sa ating buhay, ang lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating nagawa, at lahat ng ating nasabi, lahat ng pinakita natin sa mga ministry, sa church, sa Panginoon, ay mauuwi lang po sa wala. Kaya nga po yung gustong maghandog na sa Panginoon, na sabi ng Panginoon, hindi, huwag bago ka maghandog, bumalik ka muna at makipagkasundo ka sa iyong nakasamaan ng loob. Ang nais ng Lord ay maging counted yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Ayaw niyang masayang yung effort natin, yung lahat ng ginagawa natin, ayaw nang masayang ng Panginoon. At dito po sa binasa nating talata, nakita natin na ang taong may pag-ibig ay may halaga sa Panginoon. At ang taong walang pag-ibig ay walang kabuluhan sa Panginoon. Kaya naisip po natin na sa lahat ng ating ginagawa ay makita po ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amen? At ang lahat ng ating gagawin po ay maging pundasyon,
yung pag-ibig. Kung gusto nating yung ang ginagawa natin, lahat ng sinasabi natin ay ang foundation dapat ay ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Gusto nating maging counted. Naiisip ko nga po habang itong pinag-aaralan ko, sabi ko, yung mga ginagawa ko kaya is, nung mga nakaraan is parang hindi counted. Paano na lang, para lang pala akong maingay, para lang akong kampana na maingay. Hindi pala ito counted sa Panginoon. Kaya dapat naisin po natin na sa lahat ng ginagawa natin sa buhay po natin, lalo na sa ministry natin sa Panginoon, gawin natin ito ng merong pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat, Lord, sa oras na ito, sa inyong mga salita, na muli pinaalala niyo sa amin, Panginoon, ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisabuhay namin yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa inyo. At lahat ng aming gagawin, Panginoon, lahat ng aming sasabihin, lahat ng aming sakripisyo, Panginoon, paggawa sa mga ministry na meron kami, ay magawa namin ito na may pag-ibig sa puso po namin. Upang ito po, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, sa buhay, sa amin pong sa buong maghapon na amin pong gagawin, Panginoon. Samahan niyo kami, O Lord God. At kayo, Panginoon, manguna sa aming mga buhay. Lord, ano man yung gagawin namin, Panginoon, ang maging pundasyon ay ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, Lord. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa, lalo na, Panginoon, yung mga nanonood sa live na to. Kayo lang, Panginoon, ang mapapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, in Jesus' name, Amen. Amen. So, muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat at God bless po sa lahat.